Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's episode, pag-uusapan natin ang iba't ibang hayop na makikita sa lawa ng Taal. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Taal Lake ang pangatlong pinakamalaking lawa sa Pilipinas, sunod lamang sa Laguna de Bay at Lanao Lake. Isa rin ito sa pinakaaktibong bulkan sa buong Pilipinas. Kaya sa video na to, makikilala mo ang mga hayop na endemic sa magandang tourist spot na ito at ang mga problema na kinakaharap ng kanilang lahi. Bago ang lahat, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Una sa listahan ng endemic animals ay ang tawilis. Kilala rin ito sa tawag na freshwater sardines. Sobrang espesyal ng mga tawilis dahil bukod sa masarap, sila lamang ang species ng sardinas na makikita sa tubig tabang. Nakakalungkot lamang isipin na sa paglipas ng panahon, papaubos na ang lahi ng mga tawilis. Kaya naman noong 2015, ang isdang tawilis ay dineklarang endangered species. Ipinatupad ang strict fishing regulation upang mabantayan ang muling pagdami ng kanilang lahi. Ang isa pang hayop na tanging sa Taal Lake lang matatagpuan ay ang mga Lake Taal snake. Isa itong uri ng sea snake na nakapag-adapt mamuhay sa tubig tabang. Mas kilala sa tawag ng mga lokal bilang duhol matapang, ang ahas na ito ay nagtataglay ng lason na pwedeng pumantay sa kamandag ng kobra. Gayunpaman, wala pang tao ang naitalang namatay sa kagat ng duhol matapang dahil sobrang bihira lang ito manuklaw ng tao. Sa mga hindi nakakaalam, ang lawa ng Taal ay dating konektado sa dagat ng Balayan Bay. Dahil sa serye ng pagsabog simula 16th century, unti-unti nang natakpan ang daluyan ng dagat at nakulong ang ilang saltwater animals gaya ng sardinas at sea snake. Ang ilog ng Pansipit ay ang tanging daluyan sa pagitan ng Taal Lake at Balayan Bay. Daanan din ito ng ilang migratory fish na gustong tumawid papuntang karagatan. Isa sa isda na dumadaan sa Pansipit River ay ang mga giant trevally. Mas kilala ito sa tawag na maliputo. Ang mga isdang maliputo ay kilalang nakikita sa dagat, ngunit ibahin mo ang mga maliputo sa Taal Lake. Kaya kasi nilang mamuhay sa parehong tubig tabang at tubig alat. Ang mga maliputo ay naninirahan sa Taal Lake sa kanilang unang 3 taon ng pamumuhay. Kapag naabot na nila ang kanilang sexual maturity, saka na sila tumatawid ng Pansipit River pabalik sa dagat. Ang red snapper o maya-maya ay ang isa pang migratory fish na tumatawid sa Pansipit River. Madalas itong hulihin ng mga mangingisda dahil sa mahal nito sa merkado. Alam mo ba na ang Lake Taal ay minsan ang naging tahanan ng mga bull shark? Ang mga bull shark kasi ay kayang mabuhay sa tubig tabang gaya ng Taal Lake at nakakapasok sila dito sa paraan ng pagtawid sa Pansipit River. 100 taon na ang lumipas nang huling may namataang bull shark sa tourist spot na ito, kaya masasabing ligtas lumangoy sa lawa ng Taal. Sa kabuuan, may 2 species lamang ng isda ang native sa lawa. Ito ay ang tank gobby o biya sa Tagalog at striped snakehead o mas kilala sa tawag na dalag. 26 sa isda na makikita rito ay migratory o yung isda na tumatawid sa Pansipit River pabalik ng dagat 1 beses sa 1 taon. Ang isa sa migratory fish sa Taal ay ang mga snakehead gudgeon. Mas kilala ito ng mga mangingisda bilang palawon. Migratory ang isda na to at bumabalik lamang sa Taal Lake upang mangitlog o habang hindi pa naaabot ang sexual maturity. Perhaps ang isa pang pinakasikat at pinakaimportanteng migratory fish na makikita sa Taal ay ang mga bangus. Nakarang taon, tinatayang umabot ng 25 metric tons ng bangus ang naangkat sa lawa ng Taal. Ang ilan pa sa mga importanteng migratory fish ng Taal Lake ay ang white-banded silverside o guno sa Tagalog, ang 10-pounder fish o mas kilala sa tawag na kanoping, giant scale mullet o aligasin, whipfin silver beady o balabatuhan, at tiger perch o bagaong. Lahat ng mga isda na nabanggit ay nagbibigay kabuhayan sa mga lokal na residente ng Batangas. Kung may malaki mang problema na kinakaharap ang mga isda at ilang hayop sa lawa ng Taal ay ang patuloy na pagkasira ng Pansipit River. Simula nang sumabog ang Taal Volcano,
Naibalita na ang Pansipit River ay unti-unti nang natutuyo at tinutubuan ng maraming water lily. Gaya na lang ng makikita sa video na binahagi ng isang YouTuber sa Lemery, Batangas. Kung magpapatuloy ang pagkasira ng Pansipit River, mawawalan na ng daluyan ang mga migratory fish na kailangan tumawid papuntang dagat. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Medyo nakakapuyat gumawa ng video pero inspirado ako sa pagpapatuloy dahil sa mga taong nanonood tulad mo. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Maraming salamat sa pag-subscribe. Ang isa sa nakakaaliw na isda na makikita sa Taal Lake ay ang mga banded archerfish o kataba sa Tagalog. Magaling kasi ito mamaril ng tubig gamit ang kanilang nguso. Naghahanap sila ng insekto na kayang maabot ng kanilang water gun at pag ready na silang mamaril, palaging bullseye ang target. Ang mga buffoons river garfish o siliw naman ay hindi lang kakaiba ang itsura, mabenta pa ito sa mga pet collector. Ang hindi pantay na haba ng kanilang nguso ay patok sa mga exotic fish enthusiast. Gaya sa video na ito, makikitang magkasamang lumalangoy ang river garfish at archerfish. Ang mga tunghod o sharp-tail gobby naman ay isang maliit na isda na bihira na lang makita sa Lake Taal. Hindi kasi ito nabubuhay sa madumi at madilim na tubig, hindi gaya ng ibang isda. Kailangan kasi nila ng clear running water o yung malinis at dumadaloy na tubig. Ang polusyon dala ng basura, kemikal at waste product galing sa iba't ibang gusali sa paligid ang isa sa pumapatay sa mga isda na makikita sa Taal Lake. Kaliwat kanan din ang pagtayo ng fish pen na halos sumakop na sa buong lawa ng Taal. Nakakabahala ang ganitong tanawin dahil mas napaprioritize ang kapakanan ng mga negosyante kesa sa ikabubuti ng Taal. Isa sa peligro na dala ng mga fish pen ay ang pagpapakawala ng mga introduced animals gaya ng tilapia. Hindi kasi native sa Lake Taal ang mga tilapia kaya walang natural predator na susugpo sa paglobo ng kanilang populasyon. Dahil dyan, inaagawan ng mga tilapia ang mga native fish sa limitadong supply ng pagkain na dati ay sapat lang sa mga biya at isdang palawon. Ang isa pang delikadong isda na unti-unti nang dumadami sa Taal ay ang mga jaguar cichlid. Imported ito galing Central America, ngunit lumobo ang populasyon dito sa Pinas noong 1980s. Agresibo ang isda na to at kayang ubusin ang mga native fish at migratory fish ng Taal Lake. Ang mga janitor fish ang isa pang isda na namimeste sa lawa ng Taal. Hindi man ito agresibo, kinakain naman nila ang mga itlog ng mga native at migratory fish. Ang ilan pa sa mga imported at introduced animals na unti-unti nang dumadami sa Lake Taal ay pangasius na galing sa Mekong River, Paco fish na galing sa South America, at three-spot gourami na popular sa aquarium at pinakawalan na lang ng mga irresponsableng pet owner sa lawa ng Taal. Dapat nating pangalagaan ang lugar na ito dahil hindi lang isda ang makikita rito. Meron ding uri ng freshwater clams, 2 uri ng freshwater shrimp at golden apple snail na makikita lang sa Taal Lake. Tahanan din ito ng ilang reptiles gaya ng soft-shelled turtle at isang uri ng ahas na tinatawag na marine file snake. 3 weeks ago, naitala ang isa sa pinakamapaminsalang fish kill na naganap sa Taal Lake. May 600 metric ton ng isda ang naitalang namatay dahil sa fish kill. Halo-halo na dito ang mga native fish, migratory fish at introduced fish. Maraming dahilan kung bakit nagaganap ang fish kill. Ang fish kill kasi ay resulta lamang ng pangit na kalidad ng tubig na maski sinong isda ay hindi kayang tagalan. Isa lang ang sigurado dito, malaki ang papel ng tao kung bakit nagaganap ang malawakang fish kill. Kung pumutok man ang Taal Volcano, maaaring tuluyan ng magsara o hindi kaya ay matabunan na ng lupa ang lawa ng Taal. Ngunit sa kalunos-lunos na sitwasyon ng Taal Lake dahil sa polusyon at fish kill, mukhang ang mga tao ang papatay sa Taal Lake at hindi ang bulkan. Hep hep hep! Konting shoutout lang guys! Hello kay Joshua Sige. Hello rin kay Mark Ivan.
Marian Joy, Ryle Aloysius at J. Liam Tatel. Shoutout kina Chinchin at Letty. Rainier Deon, Kian Bryle at Althea, Daddy Jeffrey, Ate Margo at Baby Azzy, at kay Gavin Zane Raimundo. Kung kanina napanood niyo mga hayop na matatagpuan sa Taal Lake, ang susunod naman ay ang mga hayop na matatagpuan sa Mindoro. Enjoy the video! Critically endangered crocodile, panike na may stripe sa mukha, at ibon na kamamanghaan mo. Ilan lang yan sa mga hayop na makikita sa isla ng Mindoro. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga likas na yaman na tanging sa Mindoro mo lang matatagpuan. Ang Mindoro ay ang pangpito sa pinakamalaking isla sa Pilipinas. Nakapwesto ito sa timog kanluran ng Luzon at hilagang silangan ng Palawan. Tahanan din ito ng ilan sa pinakamailap at pinakananganganib ng maubos na animal species. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Ang Mindoro ay isa sa may pinakamayamang kagubatan at patuloy na nababalot ng luntiang kabundukan. Kaya naman marami sa mga lugar dito ay tinalaga bilang protected areas. Pinagbabawal ang pagputol ng puno at pagpatay ng hayop sa loob ng protected areas. Ang bundok ng Iglit Baco ay ang pinakamalawak na protected area sa buong isla ng Mindoro. Ito rin ang pangalawa sa pinakamataas na bundok, sunod lamang sa Mount Halcon. Ang Mount Iglit Baco National Park ay ang huling tahanan ng mga critically endangered animals gaya ng tamaraw. Nakakabahala ito lalo na't ang mga illegal poachers ay aktibong humuhuli at pumapatay ng mga tamaraw. Nito lang September 2020, nakumpiska ang 20 kilos ng karne ng tamaraw na kinolekta sa mga illegal hunter. Nakakapanlumo ito lalo na't mayroon na lamang 300 tamaraw ang malayang namumuhay sa kabundukan ng Mindoro. Ang Mount Iglit Baco National Park ay tahanan din ng mga Philippine deer na nagkalat sa buong Pilipinas. Dito rin makikita ang mga Oliver's warty pig na endemic sa isla ng Mindoro. Tahanan din ito ng endemic na daga gaya ng Mindoro Black Rat at Mindoro Striped Rat. Ang Ilin Island Cloud Runner at Mindoro Shrew naman ang ilan sa pinaka-rare species ng mammals na dito mo lang matatagpuan. Dito mo rin masisilayan ang isa sa pinaka-unique na species ng paniki na tinatawag na Mindoro Striped Face Fruit Bat. Mabilis mo silang makikilala dahil sa puting linya sa kanilang mukha. Kung pagdating sa usaping ibon, ang Mindoro ay tahanan ng ilan sa mga rarest and most beautiful birds. Naunguna dito sa listahan ay ang Mindoro Bleeding Heart Dove. Sobrang bihira na lang ito maispatan ng mga lokal na residente at madalas pang hinuhuli upang gawing exotic pet. Ang isa pa sa magagandang ibon dito ay ang Mindoro Rocket Tail. Sa ganda ng ibong ito, madalas silang hulihin para ibenta at pagkakitaan sa illegal wildlife trade. Ang isa pa sa mga ibon na only in Mindoro Island ay ang black-hooded kokal na sa sobrang itim ay mapagkakamalan mong uwak. Perhaps ang pinakapaborito kong ibon sa Mindoro ay ang mga hornbill. Malaki itong ibon at may kakaibang tuka na namumukod tangi sa lahat. Ang scarlet-collared flower pecker naman ang pinakamagandang ibon na maaari mong masilayan sa isla. Paborito nilang kainin ang mga prutas, lalo na ang bulaklak. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang pulang balahibo sa dibdib. May dalawang species naman ng owl na tanging sa Mindoro lang matatagpuan. Ito ay ang Mindoro Hawk Owl at Mindoro Scops Owl. Aktibo tuwing gabi ang mga ibon na to at paboritong kainin ang mga daga at insekto. Maliban sa kabundukan, ang lawa ng Nahuan ay diniklara ding National Park ng pamahalaan ng Mindoro. Tahanan ito ng iba't ibang species ng isda at kanlungan ng pinakananganganib ng maubos na crocodile species. Kung tutuusin, napaka-importante ng Nahuan Lake dahil ito lamang ang protected area na naging tahanan ng mga Philippine crocodile. Ayon sa datos, meron na lamang 100 Philippine crocodile ang nabubuhay sa bansa.
Ang Mindoro ay tahanan din ng ilan sa pinakamakamandag na ahas. Ito ang Philippine Cobra na kilala bilang isa sa may pinaka-potent na venom sa pamilya ng cobra. Andito rin ang King Cobra na may titulo bilang World's Longest Venomous Snake. Sa ilalim ng lupa at natutuyong dahon, tahanan ito ng makulay at makamandag na barred coral snake. At kung lilipat naman tayo sa taas ng puno, pwede mong maka-face-to-face ang mga Philippine Pit Viper. Kung sa usapang palaka, ang Mindoro ay mayaman sa iba't ibang uri ng amphibians. Ang ilan sa pinaka-common na palaka ay ang Philippine Puddle Frog at Luzon Wart Frog. Ang Mindoro Fanged Frog at Mindoro Tree Frog naman ang dalawang species ng palaka na hindi mo makikita sa ibang lugar ng Pilipinas. Kung gaano kayaman sa kagubatan ang Mindoro, higit na mas mayaman ang kanilang karagatan. Sa Mindoro kasi matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamayamang coral reef sa bansa. Ito ang Apo Reef Natural Park. Isa rin ito sa kinikilala bilang best diving spot sa buong mundo. Kaya naman taon-taon, libo-libong turista ang bumibisita upang masilayan ang ganda ng dagat na to. Tahanan din ito ng ilan sa pinakamakukulay at magagandang isda na siguradong masarap kuhanan ng pictures. Simula sa maliliit na isda gaya ng clownfish hanggang sa naglalakihang isda gaya ng Napoleon fish. Ang dagat ng Apo Reef ay sagana sa isda dahil sa napaliligiran ito ng bakawan na pangitlugan ng ilang species ng isda gaya ng stingray at mga snapper fish. Ang maputi at pinong buhangin naman ng dalampasigan ay binabalik-balikan ng mga sea turtle upang pangitlugan ng kanilang susunod na henerasyon. Tunay nga na ang Mindoro ay sagana sa likas na yaman, mapadagat man ito o yamang lupa. Nakakalungkot nga lang isipin na ang Mindoro ay unti-unti nang nasisira dahil sa patuloy na urbanization ng mga kagubatan upang gawing subdivision at shopping malls. Maganda itong pangitain bilang tanda ng umaasensong ekonomiya, ngunit sa pag-unlad ng Mindoro, sana ay hindi natin makaligtaan na may responsibilidad pa rin tayo sa ating kalikasan at sa pagpapanatili ng kaayusan. Laging tandaan na ang Mindoro ay tahanan ng ilan sa maiilap at nanganganib ng maubos na animal species na hindi mo makikita kahit saang lugar. Kaya sana ay pahalagahan natin ang mga ito bago pa mahuli ang lahat. Para sa last video, mapapanood niyo naman ang mga hayop na matatagpuan sa Palawan. Isa ito sa pinaka-espesyal at paborito kong episode na ginawa ko, kaya sana ay kapulutan niyo ito ng bagong kaalaman. Eto at panoorin niyo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga wild animals na makikita sa isla ng Palawan. Alam nyo guys, madami sa atin ang mahilig manood at tumuklas ng mga animals na makikita sa ibang bansa gaya ng sa African Savanna at Amazon Forest. Nakakatawa nga lang isipin na pagdating sa Pilipinas, kakaunti lang ang alam natin sa mga endemic at native animals na maaari mong makita sa inyong bakuran at kagubatan. Kaya naman naisipan kong gumawa ng video dedicated sa mga native animals sa isla ng Palawan upang mas makilala natin ang ating bansa. Maliban sa magagandang ibon at unique animals ng Palawan, tatalakayin din natin ang peligro na dala ng illegal mining at deforestation na nagaganap ngayon mismo sa isla ng Palawan. Ang isla ng Palawan ay makikita sa bahagi ng Pilipinas. Isa ito sa huling isla ng ating bansa na patuloy pa ring nababalot ng kagubatan. Sa sobrang ganda at yaman ng Palawan, tinawag itong last biodiversity frontier ng Pilipinas. Ito rin ang dahilan kung bakit pinibisita ito ng libu-libong turista kada taon. Sa laki at lawak ng Palawan, sagana ito sa punong kahoy at patuloy na nababalot ng kagubatan. Ayon sa research ng University of the Philippines, ang Palawan ay tahanan ng 232 animal species na dito mo lamang matatagpuan. Kaya naman ang gobyerno ng Pilipinas ay nagtatag ng iba't ibang nature park at protected area upang mapangalagaan ang pinakatatagong yaman ng Palawan. Ang Mount Mantalingahan Protected Landscape ang pinakamalawak at pinakamatandang protected area ng Palawan. Ito rin ang pinakamataas na bundok sa buong Palawan.
Dito mo rin makikita ang mga cute na hayop gaya ng binturong. Mukha silang maliit na oso pero mukha din silang malaking pusa. Dahil dyan, madalas silang tawaging bear cat. Kung tutuusin, mas malapit silang kamag-anak ng mga civet o alamid. Ang mga binturong ay nakatira sa taas ng puno kung saan sila humahanap ng makakain gaya ng prutas at maliliit na hayop gaya ng ibon at insekto. Marahil ang pinakasikat na residente ng Mount Mantalingahan ay ang mga Palawan pangolin. Hindi ito kilala ng maraming Pilipino, ngunit sikat ito sa mga mangangaso dahil sa karne at balat nito na iligal na ibinibenta sa ibang bansa. Kaya naman itong 2020, ang mga Palawan pangolin ang may titulo bilang Most Trafficked Animal in the Philippines. Napakahalaga ng Mount Mantalingahan sa populasyon ng mga pangolin dahil malaya silang namumuhay dito, malayo sa mga tao na pilit silang hinuhuli o pinapaslang. Maliban sa mga pangolin, ang mga Palawan tree shrew ang isa pang hayop na itinuturing na tahanan ang Mount Mantalingahan. Sa nagtataasang sanga ng mga puno, pwede mong masilayan ang mga cute na Palawan flying squirrel. Meron itong malapad na balat sa kanilang tagiliran na ginagamit nila upang makalipad papunta sa kabilang sanga ng puno. Maliban dyan, ang Mount Mantalingahan ay tahanan din ng dalawang uri ng mammals na tanging dito mo lamang matatagpuan. Ang mga ashy-headed babbler ay espesyal na klase ng ibon dahil sa Mount Mantalingahan mo lamang sila makikita. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang balahibo sa ulo na kulay abo. Ang Palawan hornbill ang isa sa maraming uri ng ibon na malayang nakakalipad sa Mount Mantalingahan. Sobrang kakaiba ng ibon na ito mula sa korte ng kanilang ulo hanggang sa korte ng kanilang tuka. Ang mga ibong ito ay magandang bio-indicator ng kagubatan dahil sa kanilang pagiging sensitibo sa pabago-bagong estado ng kapaligiran. Ibig sabihin, ang saganang populasyon ng mga ibong hornbill ay indikasyon ng malusog at masaganang kabundukan. Perhaps ang pinakamagandang ibon na makikita sa Mount Mantalingahan ay ang mga Palawan peacock pheasant. Ang mga ibon na to ay may matingkad na blue feather at buntot na kayang patuyuin na siguradong kamamanghaan ang sinumang makakakita. Sa pagsapit ng gabi, ang Mount Mantalingahan ay nababalot ng dilim at tanging mga ingay ng insekto ang maririnig. Ito rin ang oras ng pamamayagpag ng mga Palawan scops owl na dito mo lamang makikita. Ang mga ibong ito ay nocturnal at aktibo sa paghahanap ng pagkain tuwing gabi. Ang isla ng Palawan ay tahanan din ng iba't ibang uri ng reptiles gaya ng Philippine forest turtle. Endemic ito sa Palawan at unti-unti nang nauubos ang populasyon. Sila kasi ang pangalawa sa pinakahinuhuling hayop sa Pilipinas. Kaya naman idineklara ng International Union for Conservation of Nature ang mga forest turtle bilang critically endangered animals. Ang isa pang turtle species na native sa Palawan ay ang Asian leaf turtle. May kita ito sa buong Southeast Asia, ngunit dito sa Pinas, tanging sa Palawan lang ito matatagpuan. Gaya ng mga forest turtle, ang mga leaf turtle ay madalas hulihin sa ilog upang ibenta sa mga exotic pet collector. Hindi lahat ng hayop na makikita sa Mount Mantalingahan ay cute at masarap gawing pet. Ang iba kasi rito ay mapanganib sa tao. Gaya na lang ng black spitting cobra na tanging sa Palawan lang matatagpuan. Ang kamandag ng kagat nito ay nagtataglay ng 3 klase ng venom na sadyang mapanganib sa tao. Maliban pa dyan, kaya nitong dumura ng lason sa mukha ng tao sa tuwing nakakaramdam ito ng panganib. Ang isa pang makamandag na ahas na endemic sa Palawan ay ang two-striped coral snake. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang 2 puting guhit sa katawan. Pagkatapos nating makilala ang mga wild animals na naninirahan sa Mount Mantalingahan, lumipat naman tayo sa ating next destination. Ang Calamian Group of Islands ay makikita sa pagitan ng Mindoro at Palawan. Isa itong grupo ng isla na binubuo ng 8 major islands. Andiyan ang Busuanga na pinakamalaking isla sunod lang sa Palawan.
Isla ng Coron na kilala dahil sa nagagandahang beaches at white sands. At ang Kalawit Islands na patok sa mga turista dahil sa Kalawit Safari Park. Dito rin makikita ang maiilap na daga na tinatawag na Palawan Porcupine. Puno ito ng tinik sa katawan, isang mabisang paraan upang itaboy ang mga predators gaya ng tao at sawa. Tahanan din ito ng mga critically endangered animals gaya ng Calamian deer. Sa tuwing may panganib, mas pinipili ng mga Calamian deer ang sumuot sa talahiban kaysa tumalon gaya ng mga ordinaryong usa na kabilang sa kanilang pamilya. Marahil ang pinaka-notorious sa lahat ng hayop na makikita sa Palawan ay ang mga stink badger. Sa tuwing may panganib, naglalabas ito ng mabahong likido na siguradong kasusuklaman ng sinumang makakaamoy. Dahil sa kanilang kakaibang superpowers, kilala ito ng mga lokal bilang pantot. Mayroon ding 2 uri ng squirrel na tanging sa Calamian lamang matatagpuan. Tahanan din ito ng 2 uri ng shrew na bagong discover pa lamang at hindi pa masyadong napag-aaralan ng mga dalubhasa. Maliban sa nagagandahang isla at tourist spot ng Coron Island, maganda rin itong lugar para sa mga taong mahilig sa bird watching. Ang pinakamadalas makita ng mga lokal at turista dito sa Coron Island ay ang mga Palawan tit. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang madilaw na balahibo sa katawan at itim na buhok sa ulo at likuran. Ang ibon na ito ay makikita simula Busuanga hanggang sa Balabac Island sa dulo ng Palawan. Maganda itong ibon at masarap punan ng litrato. Sa isla ng Coron, ang mga falcated wren babbler na siguro ang pinakamaganda sa lahat. Maingay itong ibon at mahilig pang humuni. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang black and white na stripes sa katawan. Kaya the next time na pupunta ka ng Coron Island, siguraduhin mo na makahanap ng magagandang ibon gaya ng wren babbler. Ang isa pang klase ng ibon na mahirap hanapin sa isla ng Coron ay ang mga red-headed flameback. Isa itong uri ng woodpecker na malapit ng maubos dahil sa walang habas na panghuhuli sa kanila. Mabilis mong makikilala ang mga flameback dahil sa ekstrang buhok nito na kulay pula. Madalas mo silang makikita na gumagawa ng butas sa mga puno. Perhaps ang pinakapaborito kong ibon na makikita sa Coron ay ang mga Palawan flycatcher. Maliit lang ang ibon na to at paboritong kainin ang maliliit na insekto gaya ng uod at tipaklong. Nakakalungkot nga lang isipin na ang dilaw at cute na ibong ito ay kabilang na sa mga ibon na nanganganib ng maubos. Maliban sa makukulay na ibon, ang Calamian Group of Islands ay tahanan din ng makukulay na sunbeam snake. Ang sunbeam snake ay angat sa ibang uri ng ahas dahil sa mala-rainbow netong kaliskis. Makikita ang mga sunbeam snake sa buong Southeast Asia, ngunit dito sa Pinas, tanging sa Palawan ka lang nito makakakita. Ang mga Palawan dog-faced water snake naman ay isang non-venomous snake na endemic sa Palawan. Semi-aquatic ang mga ahas na to at madalas makita sa tabing ilog. Makikita sa video ang kakaibang abilidad ng mga water snake sa paglunok ng malaking isda gaya ng tilapia. Amazing, di ba? Ang Calamian Group of Islands ay tahanan ng 24 species ng reptiles na dito mo lang makikita. Isa na dyan ang Palawan bronzeback na aktibo tuwing gabi. Makikita rin sa Calamian ang mga keeled rat snake na pinakamahabang species ng rat snake sa buong mundo. Makikita sa video ang rat snake na nagtatago sa makapal na halamanan. Nitong 2017, pinirmahan ni President Rodrigo Duterte ang pagbibigay permiso sa 8 mining companies sa Palawan bilang parte ng kampanya sa Build 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 program. Nakakabahala ang pagpayag ng DENR sa mga mining company dahil nangangahulugan ito ng malawakang pagmimina at pagkasira ng kabundukan na dati ay tahanan ng mga katutubong Palawano at mga endangered animals na malapit ng mapura sa mundo. Isama mo pa dyan ang libu-libong puno na kailangang putulin para lang maisagawa ang pagmimina sa lupa. Isa sa mining company na binigyan ng special permit ay ang Macro Asia na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Lucio Tan.
Sila ang nakabili ng titulo upang magmina sa Mount Mantalingahan na kanina lang ay natalakay natin dahil sa dami ng endangered animals na nakatira dito. Ang isa pang mining company na binigyan ng permit ay ang Rio Tuba Nickel Mining Corporation. Sila ang nakakuha ng permiso upang magmina sa kabundukan na sakop ng Mount Cleopatra, Puerto Princesa. Sa mga hindi nakakaalam, ang Mount Cleopatra ay isa sa pinakamatanda at pinakamayamang kagubatan sa buong bansa. Tahanan din ito ng ilan sa mga endangered animals na hindi pa nakikilala ng mga Pilipino. Kabilang dyan ang Palawan Blue Flycatcher na endemic sa bundok ng Cleopatra. Dito mo rin makikita ang napakagandang itim na ibon gaya ng white-vented shama. Dito sa Mount Cleopatra mo din matatagpuan ang 4 na species ng ibon na endemic at tanging sa Palawan lang makikita. Ang isa sa nakakaaliw na residente ng Mount Cleopatra ay ang mga Palawan bearded pig na mabilis mong makikilala dahil sa kanilang bigote. Tahanan din ito ng higanteng Palawan fruit bat na kahit mukhang nakakatakot, ay tanging prutas lamang ang kinakain. Noong 2015, muling nadiskubre sa Mount Cleopatra ang 2 species ng amphibians na inakala ng marami na extinct o ubos na. Ito ang Palawan toadlet at Malatgan River Sicilian. Napaka-espesyal ng amphibians na ito dahil 40 years na ang nakalipas nang huling beses itong namataan. Ang ilan pa sa mga endangered frog species na makikita sa bundok ng Cleopatra ay ang mga flat-headed frog. Dito mo rin matatagpuan ang mga Palawan horn frog na mabilis mong makikilala dahil sa kanilang matulis na talukap. Ang mga lugar sa Palawan gaya ng Mount Mantalingahan, Calamian Group of Islands at Mount Cleopatra ay nagpapamalas ng natatanging yaman na hindi mo makikita sa ibang parte ng Pilipinas. Kaya naman maraming negosyante ang nag-iinteres na pagsamantalahan ang natural resources ng Palawan. Kung magkataon man na magtagumpay ang mga private company sa kanilang plano na limasin ang kagubatan ng Palawan, nakakalungkot isipin na maraming species ng hayop ang tuluyan ng maglalaho. Sana ay hindi tayo dumating sa punto na ang mga hayop gaya ng binturong, hornbill at forest turtle ay masilayan na lang natin sa ating mga libro bilang parte ng kanilang natitirang alaala. Napakalaki ng papel ng ating gobyerno sa pagpapanatili ng kaayusan sa isla ng Palawan, kaya nakakalungkot isipin na ang gobyerno pa mismo ang nagbigay ng permiso sa mga mining company upang magsagawa ng peligrosong gawain gaya ng pagmimina. Ang mga simpleng mamamayan tulad ko at tulad mo ay may magagawa gaya ng hindi pagsuporta sa mga ganitong gawain at sa paghalal sa mga politiko na hindi pabor sa mga ganitong ilegal na transaksyon. Nagpapasalamat ako sa iyong oras ng panunood at sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman na pwede mong ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Paalam and see you guys on my next video. Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!